Kung ating pagmamasdan, ang simbahang ito ay parang ordinaryo lamang. Pero isa ito sa madalas na puntahan ng mga tao, lalo na kung ikaw ay taga Pampanga, dahil sa pambihirang kwento nito. At sadyang napakaganda ng loob nito at parang ang sarap mag-reflect dahil sa vibes nito na parang nasa tahanan ka ng ating Panginoon. Ang Sunken Shrine of Our Lady of Lourdes sa Bacolor, Pampanga ay naging tanyag at kilala bilang partially buried church dahil sa pananalasa ng lahar mula sa pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991. At orihinal na itinayo noong 1985 ang dambana, na kilala rin bilang Archdiocese Shrine ng Our Lady of Lourdes ng Kabetikan, at naging isang tanyag na lugar ng pilgrimage bago ang pagsabog. Ang lahar, simula noong 1995, ay nabaon sa ibabang bahagi ng simbahan na lumikha ng Sunken Shrine Effect. Sa labas pa lang ay napakaganda na ng simbahan, na kung saan makikita mo ang mga santo na nakahilera at samahan mo pa ng magagandang landscaping ng lugar. Noong 2005, ang simbahan ay bahagyang hinukay ng gobyerno sa pagkikipagtulungan ng pamahalaan panlalawigan ng Pampanga at ng parokya ng Bacolor. Ang simbahan ay nakatayo bilang simbolo ng pananampalataya at katatagan. Sa kabila ng pagkawasak, napanatili ng lokal ang lugar, at ito ay lugar ng debosyon at panalangin para sa maraming mga deboto. O alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng Totus Tus Maria? Ito ay isang Latin na salita na isinalin sa Totally Yours Mary sa English. Ito ay nagpapahayag ng debosyon kay Maria na ina ni Jesus at nagpapahiwatig ng kumpletong dedication sa kanya. Ginawa ni Pope St. John Paul II ang salitang ito bilang kanyang personal na motto upang ipakita ang kanyang malalim na debosyon kay Maria. Sa kabila ng bahagyang paglubog ng dambana, ay nananatiling isang lugar ng pagsamba at panlipunang mga kaganapan na nagpapakita ng katatagan ng komunidad. Ang dambana ay patuloy na naging isang tanyag na patutunguhan ng pilgrimage na umaakit sa mga bisita na gustong masaksihan ang kakaibang kasaysayan nito at magbigay ng kanilang paggalang. Ang dambana ay isang kilalang halimbawa ng brutalist na arkitektura na naiiba sa mas tradisyonal na mga simbahan sa lalawigan. Kaya halika't samahan niyo ako sa loob at sabay-sabay natin tignan ang simbahang ito.